of Doctora Annalisa Sangil, Cesardas and Luz Medina and family, Tess Laus and family, Maria Helena Gozun, Antonio Juanito Gozun, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Calma, Ron and Tetcho Campo and family, Jane Masbang and family, Salamat and Soberano and families, Paul and Chiki Velarde and family, JV Chua, Eliza Gomez Chua, Johan Elijah G. Chua, Elisa T. Pinpin, San Agustin Mall Builders, Carmelita Milet Ocampo. For the thanksgiving and good health of Imelda Clifford Ray, Crystal Rio Umali, Abelardo, and Lourdes Silo. For the thanksgiving and special intention of Regina Marie Ibarra. For the guidance and protection of the Holy Spirit of Annie B. Razon and family, Andrea David and family, Eusebio and Norma Parungaw and family. For the good health of Clarita Doruelo, Maria Paz Miranda, Eduardo Gamboa, Jose Marie Rivera. For the complete healing and speedy recovery of Remigio Pangan, Elaine de la Cruz and family, Doctora Annalisa Osorio, Jeffrey Bondoc, and Eduardo Gamboa. For the special intentions of Cesarina and Patricia Foronda, Lori Romel, Raschid Medina, Socorro Garma and family, Rebecca Gomez, Eleanor Ventura, Jeffrey Bondoc, Eduardo Gamboa, Choi and Yan Hizon, Ann Paulette S. Malang, Ronnie Malari, Maita and Ruel Guevara, Vic and Tita Jinko, Edna Nacion, Wilma Russell S. Malang and family, Pio Pingol. In remembrance of the faithful departed for the recent death of Honorato Bustos, Rafaela Calma, Jose Periles Deirit, Mario Chodoro, Albert Ferdinand Carrion, Rolando Pineda, Juanito and Ramula Serrano, Liberato Levi Laus, Potenciana and Seferino Laus, Francisco and Juliana Abes, Richard Jules Medina, Cesar Noel Medina, Agaton, Consolacion Bartolome, Eloy Sr., Purita Medina, Rodolfo, Siriaco, Elpidio del Rosario, Amando Layag Sr., Estela Layag, Narciso Layag, Cristeta Lumbag, Merla Mangalus, Olga Mangalus, Marnie Castro, Lionel Gopez, Olivia Dizon, Rosario Silva, Eduardo Belmonte, Elizabeth and Flora Dulay, Santos Pascual, Eloisa Sita Hizon Gomez, Domingo Ging Gomez, Eloisa Manglusit Hizon Gomez, Heriberto Hizon Gomez, Anisha and Anita Chodin, Lourdes Paras, and for the all souls in purgatory, offered by Tita Jinko.
As one family, let us begin our celebration with our act of faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Friends, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind all our sins. All together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God of mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We will now listen to the liturgy of the Word. A reading from the book of Genesis. In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words: Blessed be Abram by God Most High, the Creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. The word of the Lord. Thanks be to God. In our responsorial psalm, let our response be, You are a priest forever in the line of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The scepter of your power, the Lord, will stretch forth from Zion. Rule in the midst of your enemies. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor. Before the day star like the dew, I have begotten you. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord has sworn, and he will not repent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise for the sequence. Laud, O Zion, your salvation. Laud with hymns of exultation. Christ, your King and Shepherd true. Truth the ancient types fulfilling, Isaac bound, a victim willing, Paschal lamb, its life blood spilling, manna to the fathers sent. Very bread, good shepherd, tend us.
Jesus, of your love befriend us. You refresh us, you defend us. Your eternal goodness send us in the land of life to see. You who all things can and know, who on earth such food bestow, grant us with your saints, though lowest, where the heavenly feast you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the 12 approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions, for we are in a deserted place here." Jesus said to them, "Give them some food yourselves." They replied, 5 loaves and 2 fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people. Now the men there numbered about 5,000. Then Jesus said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50. They did so and made them all sit down. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he said a blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled 12 weaker baskets." Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Good morning, Amos. Paniniwala po ng iba na kapag daw bukal sa puso mo na ginagawa mo ang isang bagay, ang kapalit nito sa iyo sigurado ay kuswelo, pakinabang mo. Pota kanong laus lubmeng gagawan o pagobra ning metong abage,
ing kapalit na kanuniti kingke kang pamibiyebye, saya, tula, ligaya. If it's worth doing, it's worth doing well. If it's worth doing, it's worth doing well. Ibigay mo na ang 100% mo at hindi lamang yung 50% or 75% na tila ba parang pasang-awa lang. 100% dapat yan. Pag binibigay mo, kapag ka tumutulong ka, kapag ka may ibinabahagi ka, hindi yung parang pilit lang. Kapag ka tumulong ka, kapag ka nagbigay ka, o kapag ka may ginagawa ka, dapat itodo mo na. Dapat sagad na. Dapat buo, dapat kumpleto. Kung ibibigay mo na rin lang, dapat bigay na. Nganapin po ni King Amanong Siswan, malpa, magagto, dapat todong-todo, lutong-luto. My dear friends, today is Corpus Christi Sunday. The whole Catholic Church today celebrates the solemnity of the most holy body and blood of Christ Jesus. Hindi lamang ang misa ang tinutukoy sa atin ng araw na ito. We are also being reminded of our celebration today, my dear friends, about our lifestyle as Catholics, as Christians. Ito ay ang buhay na mayroong katawan at dugo ni Kristo. Buhay 100% dapat ito. Question, how is that, Father? Well, the answer is very simple. Ito yung nabubuhay ka at namumuhay ka na dapat bigay na bigay. Huwag yung tipid lang. Huwag yung konti lang. Hindi yung mayroong katawan lang, hindi yung mayroong dugo lang. Sabi ko nga sa inyo, dapat buo, kumpleto. May katawan, may dugo. Dapat ito. The solemnity of the most holy body and blood symbolize something that is complete, that is whole. Upang sa ganoon po'y maging malinaw lamang itong tinutukoy ko, sinasabi ko sa inyo ngayon, tila parang araw at gabi lang yan Diretso yan, walang putol yan. Tila parang langit at lupa lang yan. Walang pagitan. Tila parang, ano lang yan, looban yan, labasan yan, entrances and exits. Walang pagtataguan. Bala mo, babae, lalaki mo yan, anak matuwaya yan. Makwalto, pakakaluluya yan. O marahil yan ay dalaga o binata yan. Saklaw ang lahat. Lahat kasama. Walang isentabi. Ang lahat ay kabilang. Well, my dear sisters and brothers in Christ, the body and blood of Christ, it is the 100% performance of Christ Jesus. Kapag ka kumikilos ang Diyos, kapag ka kumikilos siya, bigay na bigay siya. 100% siya. Buo siya, kumpleto siya. Nakupin po kayo, mo kabud katawan. Kaya bayang daya na, kanyan. In the gospel, hinarapan daw ni Jesus ang sandamakmak na tao. Hinarapan daw ni Jesus ang mga libo-libong tao and He spoke to them. He taught them. He healed those who were sick. And not only that, He gave them food to eat. Wika nga ni Jesus sa mga alagad niya sa pagbasa natin ngayong linggong ito, give them food to eat. Kayo mismo di na nyo lang panganda. Nga naninggino ka rin kayang disipulo king pamamasata mo. Kayo mismo bigyan nyo sila ng makakain nila. Wika ni Jesus sa mga alagad niya. Paalala lang po, kapag ka ang Diyos ang nagbibigay, ibibigay niya ng 100% ang sarili niya. Kapag ka ang Diyos ang nagbibigay, ibibigay niya ng buo ang buhay niya.
Ibibigay niya ng buo kumpleto ang katawan at dugo niya kahit ikamatay pa niya. Anong makanya nano yung imbitasyon na? Niting kapag masusyan kay katamong ening Domingo. Kapag kamay sinasabi o may habilin ang Diyos sa atin na magbigay ka, mamyeka, bigyan nyo sila, 100% din po ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Ibahagi mo ang katawan at dugo mo. Ibig sabihin, ibahagi mo ang panahon mo, ang sarili mo, ang buhay mo sa kapwa mo. Yun ang pinapahiwatig nito. Magbigay ka. Magbahagi ka. Share. Give. In Corpus Christi, yapoy ni, kitmwa nakatamo ning Ginoo, king katawan at daya na mismo. Inyapin ikatamong mikatmuan, itamong ring mga pno at mangumpleto. Corpus Christi, kitmwa nakatamo ning apong Ginoo, king katawan at daya na mismo, at itamong mikatmuan, itamo naman ngeni, ing mangumpleto at mga pno. Tanong, sino bang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon na bigyan natin? Sino bang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon na punan natin? Ito yung mga taong nagkukulangan. Ito yung mga taong may pagkukulang. Mga taong nagkukulangan. Give them food yourselves. Jesus said, nga namawari ning Ginoo, ngeni kay katamo, as sinabi na mo naman kanita, karingalagad na, nga na. Di na niyong katawan, maragul la kakulangan. Di na niyong katawan, maragul la kakulangan. Remember, we as disciples, followers of Christ, we from nobody, Jesus made us somebody. From nobody, Christ Jesus made us somebody. Dati-rati nobody tayo. Walang halaga, walang kwenta. Dati-rati nobody tayo. Taong walang kabutihan, walang Diyos ang ating mga katawan. Pero ang Diyos mismo, iniimbitahan tayo sa banal na pagdiriwang ito, sa Eucharistiyang ito, sa Santa Misang ito, ginagawa tayong somebody ngayon ni Kristo. Somebody bakit? Dahil mahalaga tayo sa Kanya. Somebody bakit? Dahil importante tayo sa Kanya. Somebody bakit? Dahil tayo ay hinango niya at pinagkakalooban niya nitong katawan at dugo niya. Jesus said, give them food yourselves. Meaning, those who are nobody, give them body. Make them somebody and help them to be somebody. Corpus Christi, meaning those who are nobody, give them body. Make them somebody and help them to be somebody. And that is Corpus Christi. Punan nyo ang kulang sa iba upang maging 100% sila. Maging kumpleto, maging buo, maging ganap ang kapwa mo. Sino ba itong mga walang katawan na tinutukoy sa atin ng pagdiriwang na ito? Sino ba itong mga taong nagkukulangan? Kaya nga manong siswan nga na maupuwari niyan, ninuwari kay katamo ring kulang daya. Ninuwari kay katamo ring mga putla. Ninuwari kay katamo ding kulang daya. Ninuwari kay katamo ring mga putla. Yan yung mga taong walang mabihisan, na dapat tulungan, na dapat pagmalasakitan. Yan yung mga taong walang matitirhan. Yan yung mga taong naiipit sa digmaan. Yan yung mga taong may malubhang karamdaman. Yan yung mga taong pinagmamalabisan o walang sapat na kabuhayan. Paalala lang po, ito'y hindi kaila sa ating lahat. Laganap sa panahon natin ngayon ang kakulangan. Laganap sa panahon natin ngayon ang kakulangan at marami sa atin ang dapat bigyan. Marami sa atin ang dapat punan. In the gospel,
Malaki po ang kakulangan sa pagkain. Sandamakmak yung tao, libu-libong tao. Malaki ang pagkakulangan sa pagkain. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayong linggo, dahil sa ipinakita ni Jesus, anong ginawa ng mga alagad niya? Inilabas nila, ibinigay lahat nila ng meron sila. Ang lahat sa kanila, ibinigay nila at nakakapagtaka, nagkasobra pa. Sobra-sobra pa. Paganaka po, nung alangtagan, ing Diyos saguli namong ayalilan. Nung alangtagan, ing Diyos saguli namong apasobran. Nung alangtagan, ing Diyos saguli namong ayalilan, nadagdagan. Nung alangtagan, ing Diyos saguli namong apasobran. Ito pong nakaraang linggo, pumunta po kami ng General Santos City sa South Cotabato. Itong nakaraang linggo lang, dumating pa lang po kami noong Biyernes. Kasama ko po ang dating parish priest natin dito sa St. Jude. Kami ni Among Pete Valencia. And we attended the Archdiocese and Diocesan Financial Administrators of the Philippines Annual Convention. At ang host po ay ang Diocese of Marbel. Doon po sa General Santos City, sa South Cotabato. Biyernes ng hapon, pauwi na kami. Hinihintay na lang namin yung sasakyan naming eroplano. Nasa airport na kami ng Jensan. Habang may binabasa ako, may tinitignan ako sa cellphone ko. Biglang may narinig ako sa side ko, nagpapa-excuse siya. Wika niya, "Excuse me po, sir." Sabi ng nasa side ko, nakaupo ako. Nilakasan niya yung boses niya. "Excuse me po, sir." Tumingala ako sa kanya. Nakita ko, lalaki. Isang tao nagpapa-excuse sa akin. Tapos sabi po niya, "Sir, pwede po bang makiupo sa tabi ninyo? May nakaupo po ba dyan?" Wika niya sa akin, "Ay, wala, sure." Kako. Kinuha ko ang bag ko, yung hand carry ko, ipinatong ko na lang sa akin. Sepupuan ko niya mo, ing tatalan kong bag. Kasi yung kasama ko, lumipat, pumunta sa may harapan. So katabi ko, itong taong nagpa-excuse sa akin. Habang nagbabasa ako, Sir, pwede po bang magtanong?" Sabi niya, "Ano yun, kako? Ito ba, ang sasakyan po ba ninyong eroplano, yung papunta ng Manila?" Sabi niya, "Oo, bakit ako?" "Yun no, kako, nakasulat. 5J Cebu Pacific 994. "Ikaw ba, saan ka pupunta?" "Pa-Manila din po ako. First time po akong magbabiyahe." Tiningnan ko yung tao. "By the way, ilang taon ka na? Edad mo?" Kako sa kanya, "Sir, magto-20 po." "Sir, magto-20 po. Kayong mga magulang dito, first time na magbabiyahe ng anak ninyo, papayagan ninyo from Mindanao to Luzon, Manila? 20 years old, pupunta ka ng Manila. Sinong pupuntahan mo doon? Magtatrabaho ka?" Kako sa kanya, "Sir, yung pong pinsan ko nandoon. Sabi niya, ipapasok daw po niya ako ng trabaho sa pananahi. Mananahi daw sila." "Saan ka ba pupunta sa Manila?" Kako sa kanya, "Sir, sa Taytay Rizal po." "Taytay Rizal, ilang taon na yung kamag-anak mo na nandoon?" 30 years old na po, sir." "Sugrado ka. Kakong makanyan, first time mong magbabiyahe niyan. Pupunta ng Manila, wala kang experience sa pagbabiyahe. Ni yung buhay na madadatnan mo doon, hindi mo alam." Kako sa kanya, magto-20 years old. Naririnig ako lahat ng mga katabi namin doon. Yung mga madre, mga paring kasama ko na uuwi din ng Manila, yung iba, Kabanatuan, may iba sa Nueva Ecija. "Father," sabi nila sa akin, "na paano siya? Pupunta daw ng Manila, kasabay natin siya. At 20 years old, first time daw niyang magbabiyahe. Pupunta siya ng Taytay Rizal. May sundo ka doon?" "Hihintay na lang daw po ako ng kamag-anak ko sa airport sa Naiya." Wika niya. Alam po ninyong ginawa ko? "Sige, para sure ako na safe ang pupuntahan mo, ligtas ka. Ano yung number mo?" Kako sa kanya. Kinuha ko po yung number niya.
I-miss call kita, isave mong number na yan, kako. Pangalan ko, Norman. Kako sa kanya, pangalan ko, Norman. Sige po, sir, salamat po. Sana palain ka, kako sa kanya. Sana palain ka, sumwerte ka. Ngayon, kung mahihirapan ka sa trabahong papasukan mo sa Taytay Rizal, sakto, kako, matutulungan kita, taga Pampanga ako. Laman ako ng simbahan, kako sa kanya. Pero hindi ko po sinabing pari ako. Laman ako ng simbahan, taong simbahan ako. Matutulungan kita. Ngayon po kasi sa chancery, na kung saan ako naka-assign ngayon, nakadestino ngayon, nangangailangan kami ng sakristan. Yung mga tumutulong sa akin ngayon sa chancery, sabihan ko lang mayap, magaral la. Basta kung may problema ka, ako mismo, magsusundo sa iyo sa Taytay Rizal, kunin kita, magtrabaho ka sa akin, matutulungan kita. Kako sa kanya, sige po, sir, thank you po, sabi niya. Eto na, boarding na, papasok na ng eroplano. Akala ko pari ako. Ngayon pala, flight attendant din ako. Ginaid ko pa itong tao, itong lalaki, itong bata, kung saan siya uupo kasi may mga seat, assigned seats tayo dyan, katulad anong sequence yan. Gabi nung Biyernes, to cut the long story short, may nag-text sa akin, Sir, salamat po. Nagkita na po kami ng kamag-anak ko. Nandito na po ako ngayon sa Taytay Rizal. Nag-reply ako, salamat sa Diyos, kako sa Kanya, kung sakaling magka-problema ka, mahirapan ka, magsabi ka lang. Matutulungan kita, kako sa Kanya. My dear friends, why am I telling you this? Kapag ka tumutulong ka, kapag ka nagkakagawang-gawa ka, kapag ka may ginagawa ka na bukal sa puso mo, dapat ibigay mo ng todo, kumpleto, ganap ito. Hindi lamang 50%, hindi lamang 70% or 75%, dapat 100% ito. Ganap, buo, kumpleto. Di ba si Jesus ganyan siya sa atin eh? Hindi lamang niya basta-basta isinakripisyong buhay niya, binigay niyang katawan niya sa atin. No. Katawan at dugo ang puhunan ni Kristo upang maligtas ang tao. Mamaya po niyan, lahat tayo lalapit sa mga ministro at personal nating matatanggap, ibibigay ni Kristo, ipagkakaloob ni Kristo ang katawan niya sa bawat isa sa atin. At mamaya ang ministro sasabihin sa inyo, kayong mga mananampalatayang Katoliko, the body of Christ, and you will respond, Amen. Katawan ni Kristo, at ang tugon lahat natin ay ano? Amen. Amen. Maaari nating sabihin ang mga salitang itong katawan ni Kristo sa mga katagang ito. Magpupuno ka ba sa iyong kapwa? Kaya mo bang dagdagan, punuin ang kakulangan sa iba? Kung ang tugon mo, opo, amen, ang ibig sabihin lamang nito, opo, Panginoon, gawin ninyo akong tagapuno sa mga nobody. Opo, Panginoon, gagawin ko po, magbibigay po ako ng buo, ng kumpleto, ng ganap sa buhay ko, 100% po. Please all rise. We now profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried,
and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Through the body and blood of your Son, O Father, you have reestablished your relationship with us and saved us from sin with the grace of your Spirit. Nourish our body and soul as we all say, God of life, sustain us. All of us, please. God of life, sustain us. Loving Father, empower the Pope, bishops, priests, deacons, and lay people, that through your Spirit we may become the nourishing bread that feeds the world hungry and in need for your word. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, enlighten all those who govern, that they may serve with compassion and competence toward greater praise, service, and reverence of your holy name. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, may our Eucharistic meal inspire in us love that seeks the salvation of others, communion that desires reconciliation and unity, and joy that anticipates presence in the heavenly banquet. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, welcome our departed loved ones into your heavenly feast. May their bereaved families find peace and consolation in your promise. We pray. God of life, sustain us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. God of life, sustain us. God our Father, may the body and blood of your Son satisfy the needs of our body and soul, that we too may become nourishment to each other in your Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen.
We all rise for the incensing. Pray, my dear friends, that my and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant to your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished lamb, the acceptable gift of perfect praise, nourishing your faithful by this sacred mystery. You make them holy, so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united with one bond of charity. And so, we approach the table of this wondrous sacrament, so that bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end we all acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Florentino, our Bishop, Pasiano, our Bishop Emeritus, Ricardo Jesus, our Parish priest, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint Jude Thaddeus, our patron saint, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Gathering our prayers and praises into one, let us now pray the very words our Lord himself taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you all. Behold our Lord Jesus Christ. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Announcements. Our parish joins the Catholic world in celebrating the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus on June 27, Friday, and the Memorial of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary on June 28, Saturday, popularly known as the Twin Hearts of Jesus and Mary. In preparation for these feasts, we shall have a Triduum in their honor on June 24, 25, and 26, Tuesday, Wednesday, and Thursday of this coming week. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 p.m. Novena Prayer, 6:30 p.m. Holy Mass. On June 27, Friday, we celebrate the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus with the Holy Mass and act of consecration to the Sacred Heart of Jesus at 6:30 in the evening, followed immediately with the procession of the Twin Hearts. On June 28, Saturday, we celebrate the memorial of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary with the Holy Mass and act of consecration at 7:30 in the morning. Come and join us in honoring the Twin Hearts of Jesus and Mary in this solemn celebration. Thank you. Please rise. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Lord God, from the abundance of your mercies, provide for your servants and ensure their safety, so that, strengthened by your blessings, they may at all times abound in thanksgiving and bless you with unending exaltation through Christ our Lord. Amen. And may the Almighty God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended, and our mission begins. Thanks be to God.